Nandito tayo sa Sampaloc Market. Palaboy TV. Sama natin si Asyong Salonga at si Jeslo Chavez. Yeah. Wala naman. Hey, uish. Uy. Happy birthday, Kuya Enzo. Birthday. Nandiyan. Tinidor. Ang tinidor ko yan. Ito. Asama ang tinidor. Paano ang gusto mong manalo? Jalan, doon ka lang yung purok. Tigil mo na yan. Pakita nyo naman katapat nyo. Ang bibigat ng katapat nyo eh. Treasure Mountain. Dollar din, dollar. Oo. Oh. Totoo po yun. Dollar din, dollar. Okay, punta natin si... Yan ang pinaka top 1 na mahal. Uy,
Punta na si sir. Pupunta daw dito, kinakausap ko. Ah, nakasap pa. Ayaw, yung taper. Bibili yun. Anong masasabi niyo po dito sa Sa campsite, campsite? the best to kasi walang kuryente. Kailangan natin walang kuryente para magamit ang mga ilaw natin. Yun. Raw. Saka walang ingay. Tayo lang. Kumbaga, Actually, kanina ma'am, may pumunta dito nag-inquire. Kami nang sumagot. Sabi ko, the best po ito. Kasi kung kayo magka-camping dito, next week, kayo lang tao din. Mag-chat lang kayo sa website ka ni sir. Sasagot naman siya. Yun. Dali, pag ibang buwan, yak, malamig dito. Oo nga, maganda ano. Mga March, wala pang March na March 15 wala pa. Pero sobrang lamig pa rin. Hindi nga kami nakatagal, umuwi ka dyan. Pero yung ano dito, yung lagi kong photo dito, Yung suki. Ah, may ganun pala na ano? Pabalik-balik talaga ano? Puntahan sir. Ingatan niyo lang po yung ano, may mga bisita kasi na ano, makalat. Ay, pinapadala po kasi yung basura dito. Mga bisita talaga. Kami naman po, pag campers ano, kahit kung caretaker yun, hindi na maglinis, malinis kami na. Kasi yung basura, iniipon din namin. Yun yung ano yung iba, yung Pag may nag-inquire kasi, may nababasa ko nga doon. yung away message na yun, na yun nga, nakasabi nga doon na nutas, umakayot kasi sila. totoo naman eh. Ano kasi to parang, kasi talaga. Sabi nga ni sir, actually yung campsite namin, baka magulat kayo, old school yan ha. Yung walang kuryente dyan, walang ano. Sabi ko yan ang kailangan namin. Actually, nagdadaan-daanan namin to. Galing na kami dyan. Oo, okay. Ano naman yan? Hindi naman, baka naman magkaroon ng distribution ng magandang system. Asa, punta natin. Dito, pupunta yata si sir dito. Sir. Pupunta dito, kasapin natin. Ay, mag-ano tayong payment. Pasuwi na rin sa mga payment natin. Oo. Napakaganda. Ano po yung may ano nyo para for improvement po ng campsite niya? Siguro yung water system nila, yun lang naman ang problema. Pero the rest okay naman. Maganda yung view. Pro. Bali, ano masasabi mo Ayun dito na sa campsite? yung mga nasasabi lang natin dito sa ano na to, yun yung masasabi ko lang kasi yung mga Teka po muna, sir. sabi sa akin. Nasaan po muna tayo ngayon? Andito po tayo sa camping. Oh, camping. Anong campsite ito? Ha? Hindi dapat alam. Oh, sumama ka, di ba? Rainforest. Hindi to rainforest, sir. Dapat alam mo to, nandito ka na eh. Marcis Point. Marcis Point po. Ay, oo nga pala. Bakit po Marcis Point ang pangalan? Marcis Point po to. Marcis Point? Opo. Ano? Marcis Point? Campsite po. Hindi, Quezon? Laguna? Ito po ay matatagpuan lamang sa may Laiban. Laiban Road. Laiban Road. Kasi yun lang kayo. Hey! Nalusot. So, dito, interview natin si Teacher D and Rhea campsite review. Kung ano masasabi na dito sa campsite. Sir D, Ma'am Rhea. Ano yun? Ano? 750 mag-rent. Magkano po ang entrance dito?
Ang entrance dito, overnight ay ano. Para kami meron. Ang overnight talaga dito, dati 250. Ngayon, tumaas na, 300 na. 300. Ang tent pitching? Ang tent pitching ay 100 lamang. Napakamura. Okay, so bali 400. Ang motorcycle Pag mag-car camping kayo dito, 100 bawat car. Pero pag motorcycle lang, 50 pesos lang. Sir, ano po yung nakita niyo dun sa aksidente kayo? Ay, ito pala si sir. Pwede natin intervene. Basta kayo boss. Thank you for coming. Dahil po, merong nagpapabati sa inyo. Sino daw? Hanapin ko lang. Sino kaya? The best tong campsite nyo, sir. Ay, talaman. Ganda ng spot. Oo. Sabi nga ni sir, walang kuryente. Tapos sa akin talaga. Ako talaga yung gusto ko yung dati kasi ako mountaineer, umakyat ako ng bundok. So as much as possible, the barest minimum with the minimum comfort lang ang gusto namin ibigay. Para at least feel mo pa rin na nasa bundok ka. Pero kahit pa paano may CR na, hindi ka na maghuhukay ng dati butas lang eh. Nung araw ngayon hindi na. Saka malapit sa kalsada, katabi mo motor mo. Yun ang point ng aming campsite. So of course the view, yung view niya pag umaga, maganda yan dahil sana nga may sea of clouds kaso mukhang mahangin eh. Kung mahangin at maulan, kasama kayo sa sea of clouds. Yun. Oo, kasama kayo dun. Saka mga alas 2 siguro lalamig to, launa. April na yan sila. Sino ba? Baka si pobre man lalakbay yan. Baka kilala niyo po si Sir Mulong. Elmer, Romulo. Picture kasi kayo, sabi, ipakita lang daw itong picture. May discount kami. Hindi, tataasan ka mo. Maraming vloggers na nagpunta rito. Pati si si Cecil Murillo. Yung van life na nag-describe ng mga... Nagde-describe siya ng mga endemic plants in the Philippines, endemic trees. Si Ma'am Cecil. First, campsite nila ito. Dito sila unang-una nag-camp. Dala-dala nila yung van nila. So, nung unang camping ngayon, mga endemic birds, saka endemic wildlife and flora and fauna. Mag-asawa na yun. Ayun, yung mag-asawa na yun. Sila yun. Madalas mag-ano yun eh. Mag-camping. Alos sa mga bandang north na nag-ano ngayon yun eh. Mga birds ang tinatarget nila kasi. Yes. Tapos dito kasi pag panahon ng mga raptors, yung Bird Society of the Philippines, dito raw kasi saktong-sakto itong spot na to na yung raptors, agila, mga raptors, mga birds of yung nanga-hunt na ibon. Dito raw muna nag-iikot yun. Tapos pagka ready na sila, pupunta sila ng north. So minsan, pagka may particular month of the year, nandito sila, mga mahahabang lente, nagbibilang sila ng ibon. Kung ilan yung umiikot, umaabot ng 200, 250, 300 na ibon, umiikot sa taas, mga agila, mga lawin. Yun, so marami na nag-spot dito, iba-iba. Mga expert kasi sila, ano? Alam nila yung ibon, alam nila kung ilan ang, nabibilang nga nila eh, hindi tinitingnan ko, sabi ko, paano yung nabibilang yun? Daw sa kanilang mga camera, nire-rewind nila, binibilang nila isa-isa. So nung last year nandito sila, I think mga 300 ang nabilang nila. Ganun. Sir, napansin namin ang campsite nyo ay walang tiles, walang ilaw. Yeah. Paano nyo po ba invite ang mga campers na katulad nitong campsite? Oo, so yun na. So normally kasi ang ako rin kasi ang founder ng Campsite Owners Group of the Philippines. So normally pag sinabi mong campsite, maganda CR, may ilaw, saka may sementadong lugar. Ito kasi yung ideal ko na camping. Ito yung alam kong camping. Talagang may konting patag lang, may CR ka, tapos bring your own. Do it yourself. Hindi siya glamping. Literal na camping siya. DIY talaga. DIY talaga. So dito pagka tag-ulan, nakikita ko yung mga hardcore na campers kasi makikita mo sa gamit nila, makikita mo kung paano sila mag-prepare at kahit maputik, pumupunta talaga sila dahil gusto nila ma-experience yung kahit paano wild ang dating ng lugar eh. Although katabi lang tayo ng kalsada, pag nandun ka na, feeling mo nasa tuktok ka ng bundok na
Ikaw lang ang tao dun. Nag-sit nga po na kami dito. Hindi namin alam, may maganda pa pala sa baba. Oo. Pero okay yan kasi malamig dun sobra. Mamaya mangangatog kayo. Kung nandun kayo sa yung parang view deck Opo. na merong mga flat, masyado malamig pag alauna, alas 2. Kaya okay yan dyan sa pwesto nyo. Saka ito hindi naaarawan. Oo nga Hanggang po, bukas yan. walang araw to. Ito kasi bundok to dati, pinatagpatag lang namin para at least may maliit lang campsite namin napakaliit Actually, kami na po nag-create ng sarili namin activity. Naglaro-laro kami dyan kanina. Oo, kasi 'di ba, ibang campsite malawak, sobrang lawak. Ito kasi nasa ridge kami, so ridge line. Nung nasusog namin yung banda ron, nung nilinis namin to pre-pandemic, ang lupad, ang dito, damo dito yung elephant grass, yung napier ang tawag natin doon yung kinakain ng baka. 10 feet. Tapos nakakahiwa siya after 8 AM o 9 AM kasi kailangan mo siyang putulin pag basa pa yung talahib. Pag hindi, mahihiwa ka talaga. So Matatalim. hirap talaga ng paglilinis namin dito. Mano-mano, pati ako kasama sa paglilinis, dalawa lang kami. Pero nakita ninyo naman ang view. Oo, nakita Nothing namin. compares. Nothing compares. Well, compared to Treasure Mountain, mas maganda ang Treasure saka ang viewscape. Sila pala ang view nila tayo din. Oo, kawayan kami minsan. Yung mga malalakas na flashlight, nagka-flashlightan kami. Pero yun na nga, compared to their price and my price, napakalayo. Layo po. Oo, kasi gusto ko affordable to everyone Kami ay nagulat. Diba? Hindi naman kasi lahat ng tao can afford that kind of prices. Maraming ang nagko-comment na yung mga campsites daw sa Tanay parang hotel na. Totoo po, totoo. Wala akong Hotel at magagawa. resort po. So ginawa nilang tree planting site ito. Yun nga lang pag bumabagyo, may duhat kami dati sa Katibig. Kaya ko alam niyo yung Tibig. Yung Tibig, 'di ba, yung water tree yung parang maliliit. Natutumba na lang dito. Yung avocado nga namin namatay. Ang dami nga po. Ang dami po. Kahit namatay, ang dami niya. Oo. Dami pa rin. So hopefully pagdating ng tag-ulan mabubuhay na naman sila. Kasi dahil ito ridgeline, pagka amihan, ang lakas ng hangin galing doon sa pagganon. Pagka habagat na, galing doon ang hangin. So kaya makikita nyo both sides mayroon kaming puno, hindi namin pinuputol kasi grabe hangin dito pag malakas na malakas. Pag nawala pa yung puno, di lalo nang mas matindi. Kaya hindi namin inaalis as much as possible dahil delikado talaga. O yun. Kaya itong mga damo na to, Nakita nga namin, medyo brown na. brown na dahil sobrang init daw Kahit talaga. sa kahit doon sa Wala na talaga. gulod. To? Dinala namin from somewhere along the side of the road sa Marilake, yung anak kong babae ang nagtanim isa-isa. Oo. So yun Hindi ang pala ito natural dito. Hindi. So kasi nga dahil yung talahib yan. Ang talahib, kasi mo talahib, damo ganyan kalaki yung May tusok-tusok. yung ugat niya, di ba? So talagang huhukayin mo ng ganyan kalalim para matanggal mo siya. Totoo nga po yan. So nung natanggal siya, ang lumabas naman putik naman. So tinam na namin unti-unti. Ayan na siya, buo na. Hopefully baka isang buwan lang siguro to mag-aano na naman. Kulay green na ulit to. Yun. Nag-uulan-ulan na po ngayon. Sana nga medyo umulan, wag lang sobrang lakas. Sige po, ini-invitation po sa mga campers na Oo. gusto pumunta. Ano rin ako, motocamper din ako. Nagmomotor ako. I have a Philippine Looper, Ironman finisher. So alam ko yung feeling ng ng nagmomotor tapos magka-camp. Welcome ang mga motorcycle riders dito. Marami na nagmotor dito na iba't ibang grupo. And although I have nothing to offer, obviously walang nothing else just the view. Pero ito yung hanap-hanapin mo pagdating ng init na panahon, mainit na panahon, kaya na-i-stress ka sa Maynila, babalik-balikan mo to. Parang yan, sir. Pahinga at silong. Yes, pahinga at silong. Saka thank you sir, napaka-accommodating pag sumasagot sa Yes. website. Totoo. Yan ang dapat talaga. Pag may question ang iyong guest, as much as possible, kahit na masakit pakinggan yung katotohanan, sabihin mo sa kanila, at least they know what to expect. Set the expectations. Tama, di ba? Sinabi ko naman, sir, be forewarned, there's nothing else here. Walang comforts dito sa aming campsite. Buti sinabi nyo, okay lang yun. At yun nga ang hanap mo, walang tiles. Totoong walang tiles dito. So yun po, thank you. At hopefully everyone will be visiting our campsite. Isa-isa lang, ayaw namin kasi ng maraming bisita. Ayaw namin ng maingay.
Kung isang grupo kayo, okay lang kayo mag-ingay. Pero pag may ibang kagrupo, bawal na talaga. Yun lang po. Respect. Oo. Thank you, sir. Thank you. Ang galing. Thank you. sir. Bye-bye. Ang galing.